Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelism Films. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliban na galing ng Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagparito ng anak ng tao o yung second coming of Jesus Christ. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa mabuti mo, mabuti balita, na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 20 hanggang 31, ito po ang mensahe. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa anak darating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa udyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susubuin niya ang kanyang mga ngel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 21, talatang 25 at 28. Ito po ang mensahe. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansay masisindak at malilito. Dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat, ang mga tao hihimatay sa takot sa pag-iisip sa mga sukunang darating sa sanlibutan. Kapag mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang tulad dito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao ay makikita nila dumarating na nasa isang alapaang. May dakilang kapangyarihan, malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, maganda kayo sapagkat malapit na ang pagligtas. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 36 at 40. Ito po ang mensahe. Ngunit wala nakaalam ng araw at oras ng pagsapit. Ngayon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Magpapakita ako ng himala sa langit at mga kababalagan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw ng Panginoon, ang dakila at maliit ng araw, at ang sino mang tumawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Ipagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 7, talatang 12 hanggang 13. Sinira ng kordero ang pang-anim ng tatak. Lumipon ng malakas, ang araw ay nag-itim, tulad ng damit na pangluksa. Naging kusimputi ng dugo ang buwan. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, gaya ng pagkalaglag ng mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na. Ito po ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos at mensahe niya sa linggo ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o kanyang salita dito sa The Bible Evangelism. So ating pag-ibanghelyo. Ngayon ay pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos at ang ating banal na Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoong Hesus Kristo sa inyong sakripisyo at paghahatid ng inyong kalooban o inyong salita sa sangkataunugang magabayan ito at magpailalim sa inyong paghahari o mapailalim sa inyong paghahari sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo at kanyang sakripisyo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa tema na pagparito ng anak ng tao. Nais pong ibabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Sa last pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ang kanyang isasagawa na paghukom pagdating ng takdang panahon o ang pagparito ng banal na Panginoon Kristo na muling magbabalik ang banal na Panginoon Kristo at isasagawa niya at magsasagawa ng paghukom ang ating banal na Panginoon Diyos mula sa gagawin ng banal na Panginoon Kristo. At may mga iba't ibang mga kababalaghan at nagagawin ng ating banal na Panginoon Diyos sa gagawin na paghukom ng ating banal
So, pangunahin dito yung ilang mga gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos ay yung pagkakaroon ng yung eclipse at saka nga ng pagpuna ng buwan. Yan, yung pagkakaroon ng major rain, yung paglaglag ng mga bituin, mga planeta, malalaglag sa ating bansa. Tapos ay mga sakuna, yan ang mangyayari. So yan yung mga pangunahing mangyayari sapagkat dyan sisimulan dyan mangyayari yung pagsira ng ika-anim na tatak bago mangyari yan. Kapag sinira na ng Panginoon sa Kristo, ang ika-anim na tatak, dyan na simulang mangyayari yung mga pangunahing na mangyayaring himala o mga sakuna at palatandaan para magkaroon ng paghukom. Yang sinasabi nga ng mga eclipse at saka mga pagpuna ng buwan. So yan, ilan lang yan sa mga maaaring mangyari. At ngayon, itong mangyayari ito, hindi ito predictable natin. So ito ay, itong propesiya ng ating banal na Panginoon sa Kristo nito, ito ay hindi basta mapipredict ang araw, oras, kailan, anong taon. Ito ay hints lamang o yung mangyayari at ito ay paano ito mangyayari, yung mga yung paghuhukom na yan. Yung kagaya nga, halimbawa, kapag ang igos ay ganun ay saka mangyayari yan kapag halimbawa ito ay parang paano mangyayari doon sa igos na sinasabi ng ating balita, di ba dito mangyayari. Mga ilang hints na ganun, pero yung time at yung time kung kailan oras, panahon, araw, walang makapagsasabi niyan kundi ang Panginoon Diyos lamang. Ang hirap niya, ang Ama ay hindi niya ito alam. Kung kaya't yung sinasabi na pagpula ng buwan at saka yung pagpula ng buwan at saka yung eclipse ay ito ay doon sa ating panahon ngayon ay sa science ay predictable ito. Kahit naman noon predictable yan. Na alam nila kung kailan dito yung pagpula ng buwan at saka yung eclipse. So noong mga panahon mo napipredict na yan. Pero at lalong-lalo na ngayon, yung prediction natin yan, kahit sa 100 taon pa, o 1,000 years pa kaya na i-predict ng ating science yan, kung kailan po wala ang magkakaroon ng eclipse. So ngayon ay, doon sa sinasabi ng ating mga wala nakakaalam yan, na kung kailan gagawin yung mga bagay na yan. So kaya yung sinasabi yung basihan na maaaring dito mangyari sa halimbawa na napipredict ng science, ay maaaring hindi iyon. Kundi, according to sa sinasabi na yung planeta magdi-disalign, so kasama yung araw at buwan. So sa disalignment, doon magsisimula mangyari kapag ginawa ng Panginoon Diyos yan, kapag hima lang yan, doon magsisimula yung eclipse at pagpula ng buwan na hindi inaasahan. Na hindi inaasahan na pagpula at pag-eclipse. Hindi yung aasahan mo. Kasi naaasahan natin yung eclipse sa mga panahon na sinasabi ng ating science. Pero maaaring hindi natin asahan yan yung sinasabi yung pag-disalign ng planeta at lalong-lalo na rin maaaring yung pag-eclipse at saka yung pagpula ng buwan. So ngayon kapag yan ay nagkaroon ng maling hindi naaayon sa pag-inog, malaki ang epekto sa ating environment. Maaaring magkaroon ng tidal wave, yung ngayon sinasabing dalawin ng dagat, o ito'y maaari ding himala ng ating banal na Panginoon para mayroon. O kasama na doon sa gagawin na yon na maaaring disalignment. Yung disalignment yun ay magkakaroon ng malaking epekto sa mundo. So, kung magkaroon ng malaking epekto, magkakaroon ng sakuna. Na marami sa mundo kapag nagkaroon ng disalignment. Planeta, lalong-lalo yung araw at saka yung buwan. Di ba kapag tuwing kabilugan ng buwan, ay nakakaroon ng, yun ang tanda ng, diba, pagtaas ng tubig, di ba? Mga ganun. Tide, high tide, di ba ganun. So, lalong-lalo na kung ito ay magkakaroon ng ibang pag-ipon o yung hindi inaasahan na kanyang normal circulation. So, yun, nagkakaroon ng ibang epekto. Siyempre yan. So, doon nagsisimula nga, dahil nga sa Himala, doon nagsisimula na yung pagmupog ng ating mga natin. At the same time, magkakaroon na rin ng pagbagsak nga ng mga bituin sa mundo. So, yun. Kaya yan ay maaaring mangyari anytime in our last day. Ngayon, yung mga panahon ng last days natin, na maaaring mangyari anytime yan. Yung pagpuna ng buwan at saka pag-eclipse o magkaroon ng ibang circulation yung ating planeta, madisalign na lang bigla yan, kasama yung araw at magkaroon ng mundo. Anytime pwede mangyari yon. But doon sa sinasabing predictable na ganon ay at doon magsisimula, maaring kasi sinasabi ng Bible ang predictable
hindi natin, wala nakakaalam. Kaya ibig sabihin, kapag ka na-predict mo agad yun, maaari doon magsimula, di ba? But ibig sabihin, may hints ka na doon magsisimula nga. But, not as that, na yun na nga yun. Di ba? Na sa tuwing nagkakaroon ng pagpula ng buwan na ari, maaari doon magsimula, di ba? So, ibig sabihin ay hindi maaari doon. Kaya ang ang ating dapat gawin dito, sa maaaring mangyari ito na pag-uubog o sasagot-ubog ng ating banal Panginoon Diyos ay ito'y asahan natin na pagbiligtas sa ating banal Diyos mula sa pagtalima natin ng mabuting balita. So kaya sa pang-araw-araw na kung tayo ay nananampalataya na sa ating banal na Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, ang mabuting balita ay ating isabuhay. Ating i-maintain ito hanggang sa dumating ang tatang panahon ng pagligtas na inaasahan natin na pagliligtas sa atin. Ngayon po sa ating panahon, maaari tayo hindi makaranas ng kamatayan sapagkat yan nga ay pagliligtas sa atin at hanggang sa buhay na walang hanggan. Maaaring mangyari pa nga, yung mangyari nga na tayo ay sinasabing sasalubungin sa kalawakan kung tayo ay kanyang maliligtas or tayo ay hindi makararanas ng kamatayan. O tayo man ay hindi masalubungin sa alapaap, tayo ay maliligtas diyan sa mga sakuna na yan. Sapagkat yung sa one-third na pagpuno na gagawin niya ng Banal na Panginoon sa mundo, mula diyan sa mga sa sinasabing pagpunan buwan, yung picture shower, sakuna na yan, may higit ng mga sakuna na gagawin yung 7 trumpets, napakarami sakuna yan, na gagawin ng ating manlalaman. Yung mismong araw nga na sinasabing pupula at saka magdidilim, yung one-third nun talagang pipitsalain at saka yung buwan. So yun, kaya yung araw magiging ilang oras na lang yung liwanag at saka ang ating buong araw pagdating ng panahon ng pag-ulan. Ngayon, ang higit sa lahat ay umasa tayo ng kaligtasan mula doon sa pagtalima ng mabuting balita. Kaya sa mga panahon ngayon, tayo manampalataya sa Panginoon Diyos dahil ito na yung huling panahon. Tayo manampalataya sa Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo at subuhin natin yung mabuting balita. Sapagkat pwedeng mangyari yan anytime yung paghukom na nagagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. From the 2,000 years ago. Sapagkat ito na yung last days na maaaring ang Panginoon Diyos ay isagawa na niya ang muling pagbabalik ng ating banal na Panginoon sa Kristo at yung iba't ibang himala ng pag-unaw ng mundo. So anytime of our time ay pwedeng mangyari na ang mga bagay na yan. Sapagkat yung mga inihayag ni San Juan ng Panginoon sa Kristo mula doon sa mga tatak ay nangyayari na at yan na lamang na yung sinasabi nga na yung mga pagpula ng buwan at saka yung pwede mangyari at pag disalign ng plano, pwede mangyari yan anytime nasa ating mga panahon yun. Kaya dapat tayo ay may team na panatilihin ang mabuti mula sa pagtalima ng mabuting balita. Anytime na mangyari yan, umaasa tayo ng kaligtasan hindi at tayo ay maligtas na sa mangyayari niya. Anumang sakuna, kagaya rin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na kung tayo nanampalataya sa Panginoon Diyos, tayo pinoprotektahan niya daily sa anumang uri ng mga kapahamakan, anumang uri ng mga maaaring hindi mabuting mangyayari sa atin, lalong-lalo na rin sa kamatayan. Tayo ay iadya sa mga kamatayan kapag tayo sa pamumuhay natin ng araw-araw, sa pamumuhay ng mabuting balita. Kaya, yung sa pagtalima natin ng mabuting balita, tayo ay kanyang pinoprotektahan pagpapailalim natin sa kanyang pag-aari. And then, kaligtasan niya, pagdating ng takdang panahon. Yung ganap na kaligtasan mula pang araw-araw na pamumuhay. So, ganoon ang mangyayari sa ating panahon, sa ating mundo, o sa ating pamumuhay, pagdating ng takdang panahon. Na yan na nga ang mangyayari na pagbuno ng Panginoon Diyos na mga paunahin na gagawin ng Panginoon Diyos. So, ang Panginoon sa Kristo ay bago bumaba sa lupa, o bago pagharian, tayong lahat dito sa kalupaan ay magugunaw muna ng 1/3 yung buong mundo. At pagkatapos ay sasakupin ito ng suwain. So magsiglalo yung mga tao, sasakupin ng suwain ang mundo at sila mag-ahari dito for how many years. And after noon, saka bababa Panginoon sa Kristo para pagharian ng ang mundo for 1,000 years. And then after 1,000 years, gagawin muli ang muling pag-unaw talaga ng lahat, ang parang ng lahat, at magkakaroon tayo ng bagong langit, bagong lupa, at yung bagong Jerusalem na ating pamumuhayan.
So, yun ang mangyayari at proseso na mangyayari pagdating ng panahon. Yan. Kaya nga yung sinasabi rin ng ating mga Panginoon Hesus Kristo, kung ikaw naman ay umabot ka naman, hindi dumating ang Panginoon Hesus Kristo sa panahon mo, o yung mga nakaraang panahon, sa 2,000 mo, kung ikaw ay nanampalataya doon sa Kanya, mula doon sa mabuting balita, bubuhayin ka naman niya. So, kung ikaw ay makasama sa unang pagkabuhay, makakasama ka din sa 1,000 years na pamamahala natin. Ano kaganda at kababalag ang mangyayari pagdating ng panahon. Yan. Kaya tayo ay umasa diyan sa maaaring mangyari na yan, na yan ay tayo ay maligtas. Ngayon, no one can predict that, ang Panginoon Diyos lamang. Kaya tayo ay ang ating daladala sa pang-araw-araw ng buhay, sa inaasahan natin na maaaring mangyari yan, na yung tayo ay mamuhay ng ayos sa mabuting balita. Na magkakaroon ng paghukom, but ito pwedeng mangyari din ito maaaring mangyari sa hindi inaasahang araw, sapagkat wala nga makakapredict. So inaasahan natin mayroong paghukom, pero hindi natin inaasahan kung kailan ito mangyayari. Yun. Kaya ang dala-dala natin ay yung ating pananampalataya. Sapagkat kung nineglect natin ang pananampalataya, maaari tayong kasali sa mapupuksa for yung 1/3 na mapupuksa. Kaya kung ikaw naman ay maliligtas at sinabuhay mo yung mabuting balita, kasama ka doon sa ililigtas. Ibigyan ka na ng buhay mo para naman. Yan ang pinakamaganda na mangyayari kung sa panahon mo. Ito mangyayari yung paghukom na yan. Kaya muli, tandaan natin, anytime pwedeng mangyari yan. Hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari yan, yung inaasahan natin na maaari, na paghukom o pagliligtas ng Panginoon Diyos. Yan. Yan. Maaaring dumating yan, kaya sinasabi ng Panginoon, darating siya para magnakaw, hindi mo malalaman kung yan. Kaya maaari yung sinasabi na pinipredict ng science na maaari doon magsimula, mukhang hindi doon magsisimula yun. Kasi yung pag-ikot pati nung buwan, araw, nung mga panahon na yan, nasa sa tamang pag-ikot yan. Kapag nagkakaroon ng pagpula ng buwan, kasi walang nangyayari sa mundo na kung ano-ano kapag ka umiikot yan. Ngayon kung mangyayari yan ng doon sa disalignment ng planet at ng pag-ikot ng araw at ng mundo, kapag ka nagkaroon ng ganun, mas malaking effect talaga nagkakaroon talaga ng effect. Kaya doon mangyayari ng anytime pwede mangyayari yan. Yung eclipse at saka yung pagpula ng buwan. Yan na nga, magkakaroon na nga ng mga sakuna, magkakaroon na nga ng mga bagay-bagay. So, maaari mauna pa nga yung mga sakuna sapagkat unti-unti mag-disalign na kasi siya. So, kapag ka or kapag ka-disalign niya na mismo, halimbawa na-disalign na siya, na yung kasi yung mga sakuna, sinasabi na rin natin ng Panginoon Diyos, hindi pa nangyayari yan, ay magkakaroon na ng iba't ibang mga sakuna, mga lindon, yan na mangyayari. But before that, ay may mangyayari pa rin na yan nga, na mga yung disalignment na yan. But kung ating ibabasa rin sa siyensya, yung disalignment na yan, ay magdudulot siya nung epekto sa ating climate. Maaari magkaroon ng mga tidal wave, gano'n. Or else, yung nagaganapin na panghimala din ng ating banal na Panginoon. Or kasama na doon sa disalignment siya. So yun, at muli, ang pinakamalaga natin gawin, sa naihayag na yan na mayroong paghukom na mangyayari para husgahan tayo lahat, sabuhin natin yung mabuting balita. I-maintain natin yung mabuti mula sa mabuting balita para umasa tayo ng kaligtasan at hindi tayo ang susupirin kung ine-neglect natin yan. Ay kung ano ba, ngayon, papakatarantado tayo, papakamalasumas tayo, ayaw natin magbago, bigla na gano'n, mahirap yun kasi maaari mangyari anytime yung mga sakunan yan. Or else, mapahaba ka sa pang-araw. So yun, muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nagabayan kayo ng Bible Evangelization. So, ay magkaroon tayong maraming pag-asa sa kaligtasan ng Espiritu. Umaasa tayo ng gabay ng Mga Santa Maria, ang kanyang pagmimilagro, tayo ng napalataya ng kanyang gabay ng milagro mula sa Panginoon Kristo. Gabayan yung ating pagbabahagi o pag-ibanghelyo ng kaliwanagan. Gabayan tayo ng Mga Santa Maria ng kanyang pagmimilagro ng kaliwanagan. Mula Panginoon sa iba't ibang milagro ng Panginoon Diyos. At mahikayat kayo sa pagtalima ng mabuting balita. Sa lahat, ay talimayan ng mabuting balita upang tayo gabayan ng iba't ibang paghihimala at protektahan ng ating Panginoon sa pagtalima ng mabuting balita. Yan. At tayo ay magkaroon ng mga iba't ibang kahilingan para sa paggabay sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Yan.
sa pagtaniman ng ating pagtaniman ng mabuting balita. Yan, at maliban dyan, doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa, unawain ang bawat mga reliyon, may iwasan ng karasan, hindi pagkakaunawanan ng stigma at mga labanan. At doon sa Vatican Church at CBCP, patuloy ay maliwanagan ni Mandal Santa Maria sa patuloy niyong pagbuklugin sa katauhan sa kanilang panataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Panginoon. Sa ating munting kayanan, sa pagbabahagi ng mabuting balita sa The Bible Evangelizations ay nananampalataya tayo ng paggabay ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Mandal Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ito sa ating pagbubulag ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo, magabayin kayo ng mabuting balita at magpayaral kayo ng mabuting pamamahala at asusi at karapatang tao. Tugunin niyo yung karapatang tao. At sa lahat ng kapamalaan mula sa Bansang Pilipinas, particularly sa amin sa lokal na pamahalaan namin sa Infanta Quezon, ay magabayan kayo ng ating mabuting balita. Ang Panginoon Diyos, maliwanagan kayo ni Mandal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, patuwid. Maging ating enforcement at maiwasan yung kayo ay matem o kayo ay mahikayat sa mapang-abuso at hindi mabuting hakbangin sa pamamahala. At kayo magkakaroon ng tibay sa pamapairan ng mabuting pamamahala, dinagayin lang sa Mother Mary at ng ating mabuting balita. Doon naman sa aming lokal na simbahan, kayo ay magabayan ng Mandal Santa Maria at patuloy yung pagbuklorin ang mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at patuloy tayong gabayan ng Mandal Santa Maria na kanyang kaliwanagan pagpapala. Samahan tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at tayo ay patuloy na gabayan ng Panginoon Diyos niya at banal na Panginoon sa Kristo sa pagsugod ng Mandal Santa Maria na kanyang at iba't iba niyang pagmimilagro sa ating pagbabagi ng mabuting balita at sa ating lahat. Pagpalain tayo at protektahan tayo sa mga araw-araw. Ngayon kasi ito. Yan. Napag-upo. Magandang nga po sa inyo lahat at God bless.